got off my bed. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. And nung talagang may nakita akong post kasi na they don't owe anything daw sa mga Filipino. And I think this is in relation doon sa mga contractors or sa mga anomalous flood control projects or whatnot. Pero mag-react lang ako, konti lang naman. Ma'am, sir, sa inyo po na mga contractors, na mga projects, anomalous man yan or hindi, let me remind you po, na bilang isang Pilipino, you owe everything that you have right now sa mga Pilipino po. Kahit isipin niyo po na hindi mga Pilipino ang nagbigay sa inyo directly ng pera, pero ang gobyerno po, kinuha kayo ng contractors para sa mga proyekto. Saan po ba galing ang pera ng gobyerno? Sa taxpayer na pera. So in short, lahat po ng perang nakukuha ninyo na kontrata galing sa mga projects na ini-award sa inyo ay galing sa mga Pilipino. Lahat po ng mga business individuals or kahit anong organization or entity pa po kayo. Lahat po ng mga tinatamasa ninyo sa kayong kayamanan na natutulog na kayo sa sobra-sobrang sandamakmak na salapi. Lahat po iyan ay galing sa mga Pilipino. You owe everything to the Filipinos. Especially those who are middle-class Filipinos. Kasi kumakayod talaga ng sobrang-sobra. Alam nyo naman ang kaibahan ng status sa Pilipinas. Ang mayaman ay yumayaman ng yumayaman. At ang mahirap ay mas pinapahirap pa yung buhay. Kaya wag na po kayong mag-justify na ang mga pera ninyo na kung saan nakakabayad kayo ng almost 1 million na mga kinakain ninyo or whatnot, galing po iyan sa pera ng mga Pilipino o sa kaban ng bayan. So, sana po isipin nyo yan at sana po mag-reflect kayo kahit konti lang kasi sobrang yaman nyo na eh. Feeling nyo hindi nyo na kailangan ng Pilipino, diba? So, sana naman po sa gobyerno din natin, mag-follow naman tayo ng proseso para hindi po tayo magsalita ng my contractors. So, ibig sabihin, meron kayong mga preferred na contractors. Bakit kaya may preferred kayo na contractors? Siguro sa kickback yan, yung mga kickback dito, kickback doon. Kaya sa mga taong nadadamay sa mga anomalous flood control projects, mirese sa inyong tanan. Kasi the truth will ultimately prevail. And I urge all of the senators, all of the Congress, if you are for transparency, name names. Iwadwad nyo na ang mga taong parang lamok na sinisipsip ang dugo at kaluluwa ng mga mamamayang Pilipino. So, good morning, good afternoon, good evening. Galaw-galaw din pag may time. Opo. So, sa mga mayaman na dyan po, ano naman, wake up naman mo. Gising din pag may time. So, maliligo na muna tayo, tapos, lalaban naman sa buhay. Yun lang po mga kababayan. Ganito po talaga yung walang ligo na itsura ko. Pagpasensyaan nyo na. Kasi kailangan ko talagang, I feel I need to talk about it eh. Kasi busit na busit kasi ako guys eh. So, yun lang po hanggang sa susunod. Mabuhay po tayong lahat.